Yung maliit namin na area dito mga kaprobinsya, oh, na taniman na namin ito ng mais. Yung mais po natin dito, nung una po inisip ko na gawin lang natin silage yung mais kasama yung mga bunga nila. Mukhang sayang naman mga kaprobinsya pag gawin lang namin silage kasama yung bunga. Doble yung purpose dito sa ating pagtanim ng mais. Yung bunga ipakain natin sa ating mga alagang manok, tapos yung mga dahon pwede naman natin ibilad para ma-preserve natin, patuyuin ng husto para ipakain sa ating mga alagang baka. Yan, na taniman na to. Maganda po yung lupa dito, mataba. So tingnan natin to kung sumibol ba lahat yung mga mais na tinanim natin. Dito sa amin marami na pong nagtanim ng mais. Yan po ang tanim basta galing sa tag-init. Pag magkaroon ng mataas na El Nino, yung mga tao nagtanggalan ng damo. Inahanda agad nila yung mga area nila para pag may ulan na makatanim agad. Yung sili namin dito wala na. Yan, gitudlingan na diretso para mataniman ng mais. So hintayin natin ito mga kaprobinsya na sumibol. Sana magkaroon ng mahinang ulan, kahit mahina lang, para pangdilig lang sa ating mga tanim dito na mais. Sabi po ng karamihan, basta galing daw sa mataas na El Nino or tag-init, napakaganda yung mais. So tingnan natin to. Pero dito po yung tanim natin na mais mga kaprobinsya, basta may ulan lang, umasa po kami na maganda yung tanim natin na mais dito. Kasi yung lupa namin dito, kahit ano po yung itinanim namin, maganda yung resulta. Basta maalagaan lang sa ulan. So yan po yung area natin. Mais lang muna yung tinanim natin para yung bunga ipakain natin sa ating mga alagang manok. Tapos yung dahon ipakain sa ating mga alagang baka. Yung mga alaga natin hindi sila mapili sa pagkain. Basta wala na silang ibang makita na pagkain. Kahit tuyo, kainin nila. Kahit ano yung ibigay, saging man, ito yung dahon ng tubo, kainin. Basta wala nang ibang makita, wala nang ibang maibigay. At bilib po ako sa ating tanim dito na ipil-ipil mga kaprobinsya, oh. Kaya ipil-ipil po yung balak natin na paramihin dito. Ilang linggo pa lang yan mula sa pagputo ng sanga. Pero ngayon, oh, pwede naman tayo mag-harvest yan. Tingnan niyo po. Yan, hindi katulad dito sa ating Madre de Agua, no, napakabagal lumaki yung saha. Sabi, no? So ngayon may idea na tayo kung anong tanim ang hiyang dito sa ating area. Magpahanap tayo ng mga punla doon sa bundok, doon sa ating pare. Magtanong tayo, mag-request tayo sa kanya ng mga ipil-ipil na punla para yung mga bakante dito sa gilid pwede natin taniman ng ipil-ipil. Tinalo yung Madre de Agua. Yan, oh, napakatagal at naninilaw pa yung dahon, hindi katulad sa ating ipil-ipil, oh. Green na green mga kaprobinsya. Si George lang yung nagkonsumo sa ating mga tanim dito na ipil-ipil. Yan po yung mga alaga natin manok, oh. Kailangan natin ng mga backup tayo na pagkain katulad ng mais kasi marami po tayo manok dito. Ayan. Yung pagkain nila mga kaprobinsya, haluan natin ng King's Beta Plus. Haluan natin ng vitamins. Ito po, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Napakagandang gamitin ito para sa ating mga alagang manok, baka, baboy, pato, kabayo, aso, kambing, pwede din sa rabbit.
napakaingay po sa ating mga alaga dito. Kahit saan tayo magpunta, napakaingay po nila. Pag andun tayo sa ating mga alagang pabo, maingay din yung gansa. Pag andun tayo sa ating mga alagang manok, maingay din. Sa ating mga ibon, maingay din. Oy! Oy! Pag magkaroon po ng sipon ng mga alaga natin dito sisiyo, panang fruity po yung ginamit natin. At panang kapit naman para sa mga inahin at tandang. Oy! Undersize pa yung mga manok natin. Undersize pa sa katay. Hindi muna tayo magkatay ng manok ngayon mga kaprobinsya. Palakihin muna natin ng konti. Sayang pag katayin natin yung maliit pa. Halo-halo po yung alaga natin dito mga kaprobinsya. Tingnan niyo po, may gansa, may ginya, manok. Ayan. Karami na po. Hindi ko ma-imagine mga kaprobinsya kung gano'n sila karami or gano'n na sila kaingay pag lumaki na yung mga guinea fowl natin, yung mga sisyo natin. Muntik ko nang hindi makilala yung guinea fowl natin na sisyo. Dalawa po sila. Yan. Ito po, napakailap. Yan. Nasaan kaya yung isa? Andito lang yung isa oh. Yun ang isa oh. Nakakaliw lang tingnan yung mga alaga natin. Ito yung mga ginya natin na mga sisyo dati. Dalawa sila yung koronahan natin sisyo dito. Dalawa po sila. Kaya na nakita ko yung ating mga alaga dito, naisipan ko po na kailangan natin ng backup ng mga pagkain katulad ng mais para makatipid tayo ng konti. At yung mga ganitong klaseng manok, hindi naman to pwede natin pakainin ng ipil-ipil or madadiagwa or azula kasi naka free range po sila or hindi po sila naka-confine sa isang lugar lamang, hindi po sila nakalagay sa bakod. Kaya pag makakita sila ng mga damo, kaya libre silang kumain ng mga damo anytime. Kaya pag bigyan natin sila ng mga dahon, ihalo natin sa kanilang mga pagkain, malaki ang posibilidad na hindi po nila kainin. So masayang lang yung mga magagawa natin, azula o ipil-ipil. Pero pag yung manok na naka-confine, nakalagay sa kulungan, nakalagay sa bakod, tapos hindi sila makalabas, hindi sila makapunta kahit saan, pag magbigay tayo ng mga grains katulad ng azula, madadiagwa, ipil-ipil, kainin nila. Pero yung ganitong sistema natin sa ating pag-alaga,
hindi nila kainin. Pero malaya naman silang makakain o malaya silang makahanap ng iba't ibang klaseng pagkain dito sa paligid. Kasi hindi sila naka-confine. Hindi katulad pag nasa kulungan, yung mga manok, kailangan na pakainin natin sila ng green. Kasi wala silang ibang makain, kundi nag-rely lang sila kung ano yung ibigay natin sa kanila. Pero sila, malaki yung ira natin, pwede silang pumunta doon, dito sa ating paligid kasi walang bakod. Kaya, pag magbigay tayo ng mga dahon ng ipil-ipil or matidagwa, malaki ang posibilidad na hindi nila kainin. Tingnan nyo po yung mga ginya natin dito. Napakabilis lang lumaki mga kaprobinsya. Tingnan nyo po. May isa na nasa gulatan oh. Parang nag-away-away siguro sila. Nasamad yung tuka niya. Ginya o pabo? Ito oh, parang pabo to. Parang ginya din. Pero klarong-klaro po na pabo to. Malalaman natin sa kanyang pakpak, sa kanyang tindig, sa kanyang liig, sa kanyang kulay sa liig oh. Iba yung kanyang kulay. Pero pag nabigla tayo, parang ginya din ang kanyang kulay. Halo-halo lang sila dito. Ayan. Nakakaaliw tingnan yung ating mga alaga. Ito yung first batch sa ating mga ginya na sisiw. Yung mga alaga natin dito, hindi po tayo nagbakuna. Wala pong bakuna yung mga manok natin dito. Pero pag tinanong po, napakahigpit po, napakasigla sa ating mga sisiw. At dito naman, may bagong sisiw naman tayo ng pabo. Yan. Hello! 5 po yung sisiw ng ating pabo. 5. At dito sa kabila, mga manok. Bagong sisiw ng manok oh. Halos po linggo-linggo dito sa ating area, may mga bagong sisiw tayo. Ayan. Yung pinapakain namin sa aming mga sisiw, Integra 2000 lang. Ito po, yung nanay nila, pinakawalan na namin. Yan po aming estilo sa aming pag-alaga ng manok dito. Para hindi tayo makagamit na ng kuryente. Yan. Yung mga sisiyo, sinama lang namin sila sa kailangang inahin. Tulad dyan, oh. Tapos pag medyo makasurvive na sila sa ginaw, medyo malaki na, pagkawala na namin yung mga inahin nila para makapag-itlog na naman. Yan. Dito po, bakahan dito, kasi dito po namin nilagay yung ating mga gansa. Tuwing gabi hinuli po namin sila at nilagay dito. At dito naman, mga pato, oh, nagsiksikan na sila. Yan. At dito, malaki na ito mga kaprobinsya. Pwede natin itong ilipat doon sa kulungan nila. Pwede na nga katayin. Nasa mga 1 kilo na. Bagong sisiw, wala na tayong mapalagyan. Tapos dalawa lang yung sisiw niya. Nayaan lang muna namin sa labas. Wala naman siyang kasabayan. Yan o. Sus, ang dami nating manok dito. Yan, pwede naman yung pakawalan sa sunod ng mga araw. Sa sunod na linggo, pwede na yung ilagay sa labas. Bagong sisiw o. Pati dito, pwede na itong pakawalan sa sunod ng mga linggo. Yan po ang ating mga alagang manok. Yung aming mga manok na Jersey Giant oh, ilipat naman namin. Yan, para makakain sila ng mga damo. Napakadali lang tumubo yung mga damo mga kaprobinsya basta may ulan. Bala ko po na dagdagan yung kanila, yung extension para mataas yung kailang matakad-lakaran. Napagaganda tingnan mga kaprobinsya pag marami tayong manok na ganitong klase, ganito kalaki. Yan. Sana maparami natin yung ating mga manok na Jersey Giant. Pag may makita tayong mga itlog, kunin lang natin tapos ilagay doon sa mga naglimlim na mga native.
Yung mga baka natin dito mga kaprobinsya, tingi-tingi mo lang yung kain nila sa mga napier. Budget lang muna. At marami pong nag-suggest na yung baka natin na Holstein, siya daw ay yung dapat natin ibinta. Pero sa ngayon mga kaprobinsya, hindi muna natin siya ibinta. Maghintay muna tayo ngayong December. At subukan natin na patabain siya. Subukan lang natin, i-try lang natin. Pero may nagsabi po, may nag-comment po na yung Holstein, ganyan na daw talaga yung katawan niya. Medyo hindi siya mataba. So subukan lang natin. Kasi pag ibinta natin siya sa ngayon, medyo mura lang yung presyo ngayon. Okay sana pag may makagusto sa kanya na para pang alagain. Pero bihira lang mga kaprobinsya na may naghahanap ng Holstein na baka na pang-alagain nila. So tiyagaan muna namin siya na alagaan dito, pagkainin pag magkaroon na tayo ng maraming pagkain dito. Tumaba man siya ng husto or sa hindi ngayong December, ibinta natin siya. Yan po ang ating kuan ba, charge of experience na hindi na tayo ulit ng ganyang klaseng baka. Mas maganda pa yung mga baka na kahit mahal, basta mga Brahman yung klase. Tapos medyo nasa hustong edad na. Katulad sa ating mga baka na galing sa Batangas. Yung baka natin na galing sa Batangas, medyo nasa hustong edad na sila. Hindi sila bagong walay. Kaya napakaganda ang resulta. Katulad ni Pugi mga kaprobinsya. Oh. Si Pugi, oh. Siya yung tatay ni Marimar at ni Tanggol. Ito si Pugi, mabait siya basta himat-simasi natin. Pero pag hindi natin siya himat-simasi, kuwan siya. Ano wag? Pero pumayat siya ng kunti sa ngayon, oh. Kasi binudget muna namin yung pagkain nila na mga dahon ng napier. Susunod wala na. Yung sa kabila lang naman. Yun na po ang aming budgetin. Tapos kunin namin yung nandun sa area 1. Tapos yung mga last option namin, yung mga dahon-dahon dito, yung mga dahon ng kahoy, dahon ng niyog. Yun po ang aming last na pagkain sa kanila. Hintayin natin na tumubo yung mga napier natin. Pero may proseso po yan mga kaprobinsya kahit palagi pang umuulan. Hindi yan parang magic na magkaroon agad tayo ng pagkain or mga napier. Yung napier mula sa pag-harvest, kailangan pa natin maghintay ng mga 2 hanggang 3 buwan yung ating paghintay bago natin ma-harvest yung mga napier natin. Nasira na pala yung ating kuan dito mga kaprobinsya, oh, yung ating division sa kakasuwag ni Pugi. Yung Holstein namin dito, napapansin namin na maliit lang ang improvement sa kanya. Dahil po, kakaunti lang yung pagkain natin. Yung kalabaw namin na si Paloma, oh, binigyan lang namin ng napier. Tapos si Paula, siya yung may pinakamagandang buhay dito. Si Paula. Sa ngayon, pinakawalan lang muna namin siya. Hanggang maka-adjust na siya ng husto dito or tumaba na ng kunti, tsaka natin siya itali. At pag may mga damo na tumubo doon, dalhin namin siya doon. Hindi naman mamatay yung mga napier natin dito kasi dahon lang yung kinain. At medyo mataas po yung pagkaputol. Dulo lang ang kinain ni Paula. Pero pansamantala lang to mga kaprobinsya. Pag magkaroon na dito ng maraming damo sa paligid namin, ipasto lang namin siya. Ito po yung konsumo niya, oh. Napakataba po sana sa mga napier dito kasi nilagyan namin to ng mga dumi ng baboy, dumi ng kambing. Dito namin tinapon. Yan. Hello. Kaya siya yung may pinakamagandang buhay dito. Parang siyang wild. Pero mabait naman siya. Kasi pag mabusog naman siya, kusa lang siyang umuwi doon. Tapos pag tuwing tanghali, kusa lang siya pumunta doon sa may lubluban. So walang kahirap-hirap. Mabait yung ating alaga ni si Paula. At yung mga saging namin dito mga kaprobinsya, oh, sila na lang yung natira kasi may mga bunga sila. Yung iba,
pinutulan namin at ibinigay sa ating mga alaga. Dito sa amin ngayon, pagkatapos ng umulan sa mga nakarang araw, napakainit na naman. Pero at least nakatikim na ng tubig yung mga tanim dito. Kaya yung mga tao dito nagpugas na, nagtanim na ng mais. Katulad ni Paring Agaw, huminto siya sa pagtrabaho kasi may maliit siya na lupa doon. Nagtanggal siya ng damo, hinahanda niya para sa darating na tag-ulan, para makapagtanim siya ng mais, mga kamuting kahoy at saka mga gabi. Yan po ang mga pangunahing tanim doon sa area nila, doon sa bundok. Mais at saka gabi, yung apara or bisol at saka kamuting kahoy. At ngayon po may isa naman tayong kasama na nagpaalam, yung pamangkin ko si RR. Ayaw na daw niya magtrabaho, pero hindi naman natin siya mapilit pag ayaw na niya. At sabi niya gusto lang muna daw niya na magpahinga, so pinayagan natin na magpahinga siya. At medyo malaki-laki po yung baon niya na pera kasi ako po yung naghahawak sa kanyang pera. Medyo malaki-laki po. Pinayuhan ko siya na hindi lang niya gastusin sa mga walang kwintang bagay. Dati nangarap siya ng motor, sabi ko wag kang bibili ng motor, ang maganda pa na gawin mo, bibili ka ng baka at yun po ang alagaan mo. Pero hindi natin mapilit kung ano ang gusto nila, basta pinayuhan na natin siya kung ano ang dapat niyang gawin. Siya po yung nagdesisyon kasi kadalasan po dati pag may mawala dito sa ating mga kasama, parang ako yung sinisisi bakit daw nawala. Hindi naman natin mapilit pag gusto magpahinga yung tao. Kasi sanay po ako mga kaprobinsya sa ganitong trabaho na maraming mga kasama. Sanay na sanay po ako doon sa Ayungon. Kasi dati umabot po sa mga 13 yung mga kasamahan ko doon sa kuprahan. Minsan may tumagal at minsan naman may hindi. Ganun lang. Kahit gaano pa siya katagal na kasama natin siya, pero darating din ang panahon na magsawa siya sa kanyang trabaho. Wala naman tayong magawa pag gusto niya magpahinga, pero maayos naman yung pagpaalam niya sa akin, so walang problema. At pinayuhan ko lang siya na yung pera niya hindi niya gastusin sa walang kwintang mga bagay. Hindi ko alam, baka gusto niya mag-aral ulit, so sinuportahan lang natin ang kanyang mga desisyon. So sa mga nagtatanong dyan kung nasaan yung iba nating kasama, si Paring Agaw parang hinahanda niya yung lupa niya, tapos si RR hindi naman ninyo siya makita sa sunod nating mga video kasi nagpaalam siya sa atin na magpahinga muna siya. Lagpas 1 taon siya sa atin na kasama dito sa ating area. So ang mangyari dito sa ngayon, kami na lang dito ang magtrabaho. So wala namang problema kasi yung trabaho namin dito, pagbigay naman ng mga pagkain sa ating mga alaga. Yung pagpatrabaho natin sa kaila, parang tinulungan natin sila para hindi sila mababad sa mga trabaho doon sa tubuhan. Kasi dito pag ikaw ay standby, pag wala kang trabaho or wala kang pinag-aralan, ang mangyari po, doon tayo babagsak sa tubuhan. Pag season na ng pag-harvest ng tubo, doon tayo mag-harvest. At alam naman natin na hindi madali yung trabaho na ganyan, napakahirap sa mga trabaho na yan. Pag hindi season sa pag-harvest ng tubo, magtanggal naman ng damo. Ito yung konsumo sa ating kalabaw na palo na babae. At naalala ko po yung area natin dito mga kaprobinsya na dati tubo yung tanim. Tapos doon tayo nagsimula na magtanim ng napier. At yung napier na similya galing doon sa area 1. Dito po yung kaunahan natin tanim. Pero tinalo na po siya sa mga damo na kugon. Dito tayo nagtanim, pinatubo natin. Tapos nang lumaki na, nang tumubo na, yun po ang ating tinanim dito. Pag palagi nang umuulan, ipasurko natin to or ipaararo yung nasa gitna para hindi na tayo magtanggal ng damo. At yung mga damo na nasa gilid, matapakan siya, matabunan. Doon sa likuran mga kaprobinsya, magtanim din tayo ng mais doon. Depende lang kung pwede ba yung mais or yung mga gulay lang muna. Kalabasa siguro, mais or kalabasa, pag-isipan ko pa.
Ito lang muna yung pagkain sa ating mga baka, oh. Budget lang muna. Pugi. Hindi ko na naubos yung kanyang kupramel. Para siyang nagkape. Habang kumakain ng mga dahon ng napier, may kasamang kupramel at saka yung kids. Yan, oh. Pati si Quinay. Pero si Limer, napakalakas niyang kumain ng feeds. Hindi niya pinansin yung napier na nilagay sa gilid niya. At si Batang, yung pinakamaganda dito, pinakamatangkad. Sino kaya sa kailang dalawa, ni Batang at ni Quinay, ang unang maglandi dito? Yan. Nung una palagi siyang umiiyak, nag-ingay siya. Kaya sinubukan namin na pinakastahan kay Pugi. Ang nangyari po, natanggal yung tali niya sa ilong. Kasi gusto niyang tumakas kay Pugi. Dahil sa sobrang laki siguro, or hindi pa siya naglandi ng gusto. Yung mga kawayan namin dito, kayang-kayang sirain ni Pugi. Yung mga harang, grabe. Ito, oh. Tangkang mo sa. Pagkatapos ng kumain doon sa napier, kahit hindi pa niya naubos, para ba siyang uminom ng kape. Tapos itusmaw ng pan sa kape. Si Awa kapigil. Yan, oh. Pagkadilang inubos ni Limer yung feeds na binigay niya. Oops, magtapang-tapang. Oops, huwag magtapang-tapang, Limer. So pagkatapos ng kumain ng feeds, yung napier naman yung kinain niya. For survival lang muna yan mga kaprobinsya. Hindi naman natin sila ibinta agad-agad. Lalo na yung mga babae natin. At yung mga babaeng baka, hindi naman yan pwedeng patabain ng husto. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh. Usa lang umuwi yung kalabaw natin na si Paula. Saan kayo sa punta, oh? Si George, oh. Hindi muna natin pinalabas, George. Pero kane, gatunto na nagpangasta ni. Kana si George, mga 6 na buwan na. 6 na buwan ka na, George? George, so pag mag-8 buwan na siya, gamitin na natin siya, pakasahin na natin para magamit yung armas ni George para mapakinabangan George, ha? George, yan ka lang muna. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh, adobong pabo. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So kailan na? Tahimik kami dito ngayon, oh. Si Brod, umuwi. Dudong, umuwi din. Dong, mura dong, di ba na? Huwag ka na, ha? Huwag na, eh. Ganyan lang guys, bulot. Saan doon? Oh.
Baka dulo ka dito eh. Pila ka buk mo ng eskwela ke? Ang learning ninyo. Terus mapay. Banto. Sekarang mau ito na tim kayo sa mga bright. Nang ko agyo ka. Ito magminyo. Sabi-sabi yung minyo nila. So, actually, gusto ko sa ako ka dito yung email. Email to. Murag. Ang kayo magaan ko na mag-download mo sa mga regula. Kaya murag maugan ko ba? Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, Kings Beta Plus Animal Feed Supplement, Panos Forte, Panos Capret, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and Kings Beta Pet. Shoutout kay Sander Barekit from Cebu. Shoutout ni na Mateo and Myla. Greetings from Mark Gatungay. Shoutout kay Argel Aragones from Marilao, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Eileen Orbiguso. Shoutout Crominti Family. And happy birthday kay Armando Crominti Jr. from Malita, Davao Occidental. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.